Ako ang pinakamayamang mangangalakal sa bayan ng Binondo. Magandang umaga sa inyo mga padre, gayon din sa inyo mga Ginoo at pinibini. Ako, si Don Santiago de los Santos, mas kilala bilang Kapitan Tiago. Isang maimpluwensyang Pilipino, kaya respetado at mahal ng tao. Ako ang tanging anak ng kuripot na mangangalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng aking ama, hindi niya ako nagawang pag-aralin. Kaya naging katulong ako at tinuruan ako ng isang paring dominiko. Nung mamatay ang paring dominiko at ama ko, nagtungo ako sa bayan ng San Diego para mangalakal. At doon ko nakilala ang aking tiya Alba. Nagtulong kami sa paghahanap buhay hanggang sa yumaman ng gusto at nakilala sa Alta Syudad. Malakas ako sa gobyerno. Kaibigan lahat ng praile. Kaibigan ko si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Bagamat masasabi na sa akin ng lahat, mayroong isang matagal kong naman. Huwag kayong magkaroon ng anak. Sa 6 na taon na pagsasama namin ni Pia, ay hindi kami binayayaan ng anak. Ipinayo ni Padre Damaso na magtungo kami sa Obando at sumayaw sa pista ng San Pascal, Bailon at Santa Clara at San Nuestra Señora de Salambao. Hindi ko malilimutan nang dininig ang aming panata at naglihis si Pia. Ngunit nang siya'y nagdalang tao ay naging masakitin ang asawa ko. Ang pagbibigay mo rin sa aking anak ay siyang kanyang kamatayan. Ang aking pinsan na si Isabel ang naging katuwang ko sa pagpapalaki kay Maria Clara. 14 anyos si Maria na ipinasok siya sa Beaterio ng Santa Catalina. Samantalang ang kanyang kababatang si Crisostomo ay nagpunta sa Europa. Gayunman, nagkasundo kami ni Don Rafael na maski magkalayo ang aming mga anak, pagdating ng tamang panahon silang dalawa ay pag-iisahing dibdib. Pagkalipas ng ilang taon ay nagbalik si Ibarra. Nagpahanda ako ng piging para sa kanya. Lumipas ang ilang araw, binisita ko ni Padre Damaso na galit na tumututol sa pagpapakasal ko sa aking anak kay Ibarra. Dahil naniniwala ako na kung ano ang nais ng mga Kastila at Braille, yaon ang karapat-dapat at kapuri-puri. Sinagot ko siya. Nais ko lamang ang ikabubuti ng aking anak, lalo pat matapos halos patayin ni Ibarra na si Padre Damaso at naging excommunicado. Pumayag ako na ikasal siya kay Linares. Nalaman kong inaresto si Ibarra dahil sa pagkakasangkot sa pag-atake sa kwartel ng Guardia Civil at namatay dahil sa pagtakas nito sa bilangguan. Nang malaman nito ni Maria Clara, hiniling nito na sirain ang kasunduang ipakasal siya kay Linares. Wala akong nagawa. Ayokong tapusin ng aking anak ang kanyang buhay kaya pumayag akong pumasok siyang muli sa kumbento. Higit ako sumikay sa kay Maria Clara sapagkat walang nagmamahal sa akin ng totoo. Dahil sa pangungulila, kinupkup ko si Basilio at pinag-aral hanggang kolehiyo. Sa dami ng aking problema, tanging paghit-hit ng apya ng aking naging solusyon. Hindi pa pala tapos ang aking paghihirap. Tinakip si Basilio dahil napagkamalang may kaugnayan sa pag-aaklas. Idagdag pa ang nakatatakot na salaysay ni Padre Irene na siyang tumurok sa aking puso at nagpanginig ng aking katawan. Unti-unting naglalahong parang usok ng aking tabako ang lahat ng mayroon ako. Ako, si Don Santiago de los Santos, kilala bilang Kapitan Tiago, simbolo ng unti-unting pagpanaw ng mga Pilipino ng Pilipinas.